ang mga ikinadidismaya kasi is, number one, hindi na nga daw nag-trial nung February. Of course, meron kayong explanation for that. Tapos, sinet ninyo ng June 2, hindi pa natuloy, minove to June 11. And then, meron pong lumabas na mga yung resolution, and then merong for the dismissal, and then merong statement like si Senator Tolentino na functionally dismissed pag nagtapos ang 19th Congress. So, sir, nandun yung ano kasi... Putulin muna kita. Sige Hindi ako sang-ayon kay Senator Tolentino sa bagay na yan. Sinabi ko na yan noon. Ang paniniwala ko at ang tingin ko, tatawid dito. Pero itong opinion to, mula sa 19th Congress, ay hindi pwedeng i-bind ang 20th Congress. Kailangan pagpasahan muli yan ng 20th Congress. Maalala nyo, February 6, isang araw matapos pinalang ng impeachment, sinabi ko na ang mga mangyayari at wala akong tinago. Diba, sabi ko, pag-resume namin, kami ite-take up ito. Ang magagawa lamang namin dahil sa mga requirement ng panahon para makasagot ang nasasakdal, malamang summons lang, baka makapag-pre-trial kami, baka maaprubahan namin yung rules namin. Hindi ba? At sinabi ko na rin na may mga president sa United States na tumatawid dito. At marahil dito sa Pilipinas, ang isang president ay yung SET, na kung saan yung mga kaso ng Senate Electoral Tribunal tumatawid ng susunod na Kongreso, yung kaso. Dahil 6 na taon yung pinoprotesta. Wala pang pasya ang Korte Suprema kaugnay sa bagay na ito. Pero may ilang basehang pwedeng gamitin para pakita at patunayan at i-assert, ilaban, na ito'y tatawid. Dahil na rin nga sa prinsipyo, sa batas, na anumang sinimulan ay dapat tapusin. And then, speak kasi, ang siguro, ikinadidismaya or pinagpoprotesta din ngayon is yung kawalan ng certainty na magko-convene kayo sa impeachment court. Can you give that guarantee, sir? Ginagalang ko yung pagkadismaya nila. Ang karapatan nila yon. Pero hindi porkit nadidismaya sila, sino man sila, at hindi porkit nagmamadali sila at gigil at gustong-gusto nila to, susunod kami bagaman labag ito, hindi lamang sa konstitusyon at sa batas, pero sa pagpapasya ng Senado, kaugnay sa mga dapat naming ipasa. Sumulat ako kay Speaker Romualdez kaugnay sa pagpapaliban ng impeachment, pagbasa ng impeachment articles. Dahil sa LEDAC namin, nais kong sabihin na karamihan sa mga panukalang batas na yon ay naihabol na namin makalipas itong linggong to. Banggitin ko ang ilan, ang Right of Way Act, third reading today, ang 99-year lease, mararatify namin mamayang hapon, ang SEMEPA, pinirmahan na ng Presidente, ang Mining Act, hopefully matapos ang BICAM ngayon o bukas para mapirmahan na rin, ang Judicial Fiscal Autonomy, third reading din namin ngayong araw na ito, ang denatured bill ay maaprubahan din namin sa araw na ito. Last week ay inaprubahan namin ang Bicameral Conference Committee ng Livestock Bill, na aprubahan din namin. Aaprubahan din namin sa araw na ito ang Nuclear Bill, ang framework na mag-establish ng pagkakaroon ng nuclear energy dito sa ating bansa. Ito third reading din namin ngayon ang Anti-Pogo Bill, ayon sa nabanggit ko, ang Virology Act, at gayon din humigit kumulang 50 local bill na bagaman hindi importante sa mata ng marami, ay importante sa mga lokalidad kung saan ito makaka-apekto. Magagawa na namin lahat yan sa araw na ito. Baka may sumobra ng konti hanggang bukas. So meron kaming sapat na panahon para gawin ang ibang mga bagay pa, kabilang na ang impeachment. Apo, sir, isa na lang. Sir, so sigurado magko-convene kayo sa impeachment court? Yun ang gusto ko at yun ang plano ko. At yun ang sinabi ko sa lahat ng liham na pinadala ko naman sa inyo at kay Speaker Romualdez. Sir, paano daw kung today may mga senador na mag-motion na simulan nyo na yung impeachment process? Pagbobotohan yon at pagpapasahan ng plenaryo. Sir, na once filed ay mailalagay siya sa agenda at matatakal today. Once filed ang ano? Pag once filed po yung reso. Anong reso? Yung resolution on de facto dismissal. May proseso yon. If a file, ibabasahin, kailangan basahin, hindi filing lamang. Parang yung impeachment lang yan. Hindi porkit final, ay yun na yun. Dapat pag-file, i-refer sa order of business. Sa kasong ito, kung resolution yan, Committee on Rules. At Committee on Rules, i-report out naman yun. Yun ang proseso. Pansinin nyo, bago kami mag-adjourn, nag-approve kami ng, ang tawag ng iba yung Miss Universe resolutions, yung mga commending. Lahat yun, nire-refer sa rules yun pag-file. Binabasa, nire-refer sa rules pag-file.
Ang rules nire-report out, pagbobotohan sa plenaryo. So yun din ang proseso nun. Ang rules sa isang komite na magpapasya base sa membership ng komite, majority and minority. Sir, si dating Senate President Franklin Drilon, sabi niya, message niya sa mga senador ngayon, sabi niya, "My message to my former colleagues who seeks to hide the truth, the resolution is clearly unconstitutional. Do not play with fire, baka masunog kayo." Ulitin ko sino bang pinatutukuyan niya dahil wala pa namang pending na resolusyon na may nag-akdang senador? Ang tanong ko saan galing? Pero pinirmahan ba niya? Hindi ko kayang magsalita para sa kanila. Mas magandang ipukol niyo yung tanong kaugnay niyan sa kanila. Pero hanggat hindi yan na ipa-file, walang pag-uusapan o tatalakayin ang Senado. Sir? Lahat ay pwedeng pagbotohan ng Senado. Hindi ko posisyon yon. Rules ng Senado yon. Halimbawa, pinagbotohan ng Senado yung pag-dismiss functus officio ng ERAP impeachment trial. Senado yun hindi ng court. Dahil ayaw nang magpakita ng prosecutors. Pinagbotohan ng Senado nang walang trial yung pag-dismiss sa impeachment complaint laban kay Mercy Gutierrez na dating ombudsman. Motion din yun, pinagbotohan dahil nag-resign siya. Hindi ba? Pinagbotohan ng Senado nung corona impeachment kung susundin ba o hindi ang TRO ng Korte Suprema. Nagpasa ang Senado nun na sundin. Di ba? Lahat naman ito dadaan sa botohan. Ulitin ko lahat ng ginagawa ng Senado dadaan sa botohan. Kung may ginawa ang isang senador, maski tagapangulo pa ng Senado na hindi sang-ayon ng isang miyembro, maaaring questionin dito sa plenaryo at pagbotohan din kung sakasakali.